Kung basketball ang hiling mo, lalo na kung puso mo ay para sa Gilas Pilipinas, huwag kang bibitaw hanggang dulo. Dahil sa video na ito, hindi lang natin ibabalik ang mga pangyayaring nagpayanig ng mundo ng international basketball, kundi ilalatag rin natin kung bakit sina Kai Sotto at Justin Brownlee ang pinakamalaking dahilan kung bakit dapat matakot ang Australia at New Zealand sa paparating na FIBA Asia Qualifiers para sa World Cup 2027. Mula nang talunin ng Gilas ang powerhouse team ng Latvia sa Olympic Qualifying Tournament noong nakaraang taon, isang tanong ang bumangon. Tsamba lang ba yon? Pero para kay Coach Tim Cone, malinaw ang sagot. Hindi tsamba, kundi bunga ng matinding disiplina, galing at matagal na paghahanda. Hindi lang basta nanalo ang Gilas laban sa Latvia, kundi ginawa pa nila ito sa home court mismo ng kalaban. Isang napakalaking upset ito na hindi lang nagpayanig sa Europe, kundi naging headline din sa iba't ibang sports media sa mundo. Pero para kay Coach Tim Cone, hindi sapat ang isang panalo, hindi sapat ang isang upset para sabihing nakabalik na ang Gilas sa tugatog ng tagumpay. Para sa kanya, consistency ang tunay na sukatan. At para makamit yon, kailangan niya ang isa sa pinakamalaking piraso ng puzzle, si Kai Sotto. At bago pa man siya tuluyang umupo bilang head coach ng Gilas Pilipinas, inamin ni Coach Tim na may malinaw na plano na siya para sa batang higante. Walang paligoy-ligoy. Main man daw niya si Kai Sotto. Pinanindigan niya ito. Sa unang sabak ni Kai sa ilalim ng sistema ni Coach Tim, agad itong nagbunga. Hindi lang si Kai ang nakaramdam ng kumpiyansa, kundi pati ang buong Gilas squad. Kitang-kita sa galaw ng team na may centerpiece sila, isang 7'3" na player na hindi lang basta taas ang dala, kundi basketball IQ, footwork at playmaking na bihirang-bihira sa mga manlalaro ng kanyang tangkad. At kung may isang laro na nagpatunay kung gaano kahalaga si Kai, yun ay ang kanilang laban kontra Latvia. Ang larong yon, hindi lang depensa ang binigay ni Kai. Blocks, rebounds, intimidation sa paint, pati na nagbigay din siya ng opensa. Tumira mula sa midrange, nag-facilitate ng pasa mula sa post, at gumamit ng kanyang taas upang kontrolin ang tempo ng laro. Isang ganap na leader sa loob ng court, kahit na wala pa siya sa kanyang prime. At ang buong mundo nagulat. Ang dating tinatawag lang na prospect player ay bigla na lang naging kalaban na dapat seryosohin ng kahit sinong bansa. Pero hindi lang ang Latvia ang ginulat ng Gilas. Sa parehong taon, tinambakan din nila ang New Zealand sa isa pang importanteng torneo, ang FIBA Asia Cup Qualifiers. Dito lalo nating nakita ang kombinasyon ni Kai Sotto at Justin Brownlee. Kung si Kai ang tower of power ng Gilas, si Justin Brownlee naman ang puso at kaluluwa ng team. Sa bawat clutch shot, sa bawat drive at sa bawat rally na kinailangan ng Gilas para makabalik sa laro, andun si Brownlee. Hindi siya Pinoy sa dugo, pero sa puso, isa siyang tunay na Pinoy. Kaya nga marami ang natuwa, umasa at naniniwala. Pero hindi rin maiwasang bumalik ang mga kritisismo matapos muling matalo ang Gilas Pilipinas sa New Zealand sa kanilang rematch. Bigla na namang lumutang ang mga tanong. Sapat ba talaga si Kai? Si Justin Brownlee ba ang sagot? May pag-asa pa ba ang Gilas sa World Cup Qualifiers? At para kay Coach Tim Cone, klaro ang sagot. Hindi lang sapat sina Kai at Brownlee, sila ang susi. Sa kabila ng pagkatalo, malinaw sa kanya kung bakit nangyari yon. Hindi full strength ang Gilas. Si Kai ay hindi 100% ang katawan. Si Brownlee ay kagagaling pa lang sa injury at hindi pa talaga nasa forma. Hindi yun ang Gilas na kanyang plano. Hindi yun ang Gilas na kayang tumalo sa Latvia at New Zealand. At higit sa lahat, hindi yun ang Gilas na kayang bumangga sa Australia. Isang team na historically ay isa sa mga pinakamalalakas sa buong FIBA. Isang healthy Kai Sotto, iyan ang kailangan ng Gilas at hindi lang basta present sa laro, kundi nasa peak ng kondisyon. Si Kai ay hindi ordinaryong player. Sa buong Asia-Oceania region, wala pang katulad niya.
Ang Australia man o New Zealand, wala silang 7-3 player na kayang gumawa ng parehong impact sa depensa at opensa. Lalo na kung sabayan pa siya ni Justin Brownlee na alam nating clutch performer at natural leader sa court. Ilagay natin sa perspektibo, ang Australia ay may malalaking players, pero karamihan sa kanila ay nasa traditional role, rebounders, screeners, o low post bangers. Si Kai, iba, he can stretch the floor. Kaya niyang sumabay sa modern game kung saan kailangan mong umatake mula sa perimeter. He can switch on defense. Kaya niyang habulin kahit guard sa pick and roll. Sa mga international games kung saan napakahalaga ng spacing at versatility, si Kai ay isang sandatang wala sa arsenal ng kahit sinong Asian team. At sa mga darating na laban ng Gilas, ito ang magiging focus. Hindi na lang simpleng panalo ang target, kundi dominasyon. Lalo na't marami na ring duda sa atin. Marami na ring hindi naniniwala. May mga komento pa rin nagsasabing, swerte lang yan. O once in a blue moon lang ang panalo kontra Latvia. Pero ang hindi nila alam, may plano si Coach Tim Cone, may vision, at kasama sa vision na yon, sina Kai Sotto at Justin Brownlee. Kung tutuusin mga ka-express, ito na ang pinakasulit na pagkakataon ng Gilas na makagawa ng long-term impact sa international basketball. Sa tagal ng panahon, palaging panandalian lang ang tagumpay natin. Panalo ngayon, talo bukas, wala tayong continuity. Pero ngayon, may long-term plan si Coach Tim Cone, may foundation, at kung hindi lang sina Kai Sotto at Justin Brownlee ang maglalakasan, kundi pati na rin ang mga supporting cast na sina Dwight Ramos, Scottie Thompson, and A.J. Edo. Abay, hindi lang ang Asia ang kayang gulatin ng Gilas Pilipinas, kundi ang buong mundo. At sa darating na FIBA Asia Qualifiers para sa World Cup 2027, markahan mo na ang mga petsa ng iyong kalendaryo dahil kung sabay na babalik sa court sina Kai Sotto at Justin Brownlee, at parehong nasa peak ng kanilang kondisyon, siguradong hindi lang ang New Zealand ang mapapayanig, kundi pati ang Australia maghanda na at ang buong mundo muling magugulat. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. At huwag kalimutang mag-like, i-share ang video na ito, and subscribe now. タイムアウト近づいています。ブロックですね。ブロックで須藤からカイソット。